Hello at welcome sa ating channel. Ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang chapter 2 ng ating kwento ng isang dalaga na hindi sinasadyang maaksidente. Ano kaya ang pwedeng mangyari sa pagising niya? Ang title ng kwento ay The Billionaire's Pretend Wife. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag mo nang kalimutang i-like, i-subscribe at i-notify ang ating video para palagi kang update sa ating mga bagong upload. Salamat po. Sa isang banda, may dalawang mag-asawa sa isang kwarto ng hotel. Naliligo ang lalaki habang ang babae ay nagsusuklay sa harapan ng salamin nang biglang makatanggap siya ng mensahe sa di kilalang tao. Nakita niya ang video na iyon. Kinakabahan man ay pinindot niya iyon. At ganun na lang ang gulat na makita ang lalaki at isang babae na nagtatalik sa kama kung maghalikan para bang uhaw sa isa't isa. Walang iba kundi ang kanyang asawa at ang kanyang kaaway sa pagmamodelo. Napayukot ng kamao ang babae at hindi mapigilan ang bumuhos ang luha niya. Dahil pakiramdam niya ay hindi siya sapat para humanap pa ng ibang babae ang asawa, lalo na isa pa sa kaaway niya sa trabaho. Tumayo ang babae at tumingin sa harap ng salamin para mapagmasdan ang sarili. Maganda ang mukha niya at may kaliitan lang ang dibdib at maganda ang hubog ng katawan. Hindi tulad ng babae na kaaway niya ay puro retoke lang. Honey, are you ready? Naramdaman niya ang pagpulupot ng braso ng asawa sa kanyang bewang habang inaamoy-amoy pa ang leeg niya. Pero agad siya nagpumiglas sa pagyakap nito at tumingin dito sabay ng malakas na sampal. What the hell? Gulat na sabi ng asawa sa kanya habang hawak nito ang pisngi. Huwag mo ako mamura-mura, Richie. Ano to, ha? Sabay bato ng cellphone sa lalaki at maagat na salo ito. Tiningnan ng lalaki kung ano ang sinasabi ng asawa at nagulat siya. Nakita niya ang sarili na nakahalika ng babaeng laging umahabol sa kanya. Ano? Mamang maangang ka pa? Walang hiya ka? Hindi pa ba ako sapat para maghanap ka pa ng ibang babae, ha? Galit na bulyaw ng babae sa kanya. Han, hindi ganun yun. Nagpapakalma sa asawa pero lalo nagalit ang babae. Hindi talaga ganun. Hayop ka. Dahil ba may anak na ako? Kaya naghanap ka? Dahil wasak na ako, ha? Walang tigil na bulyaw at sigaw nito. Hindi ganun yun, Han. Ginusto ko na magkaanak tayo at itong video ay blackmail lang. Pagkumbinsi sa babae. Oh, talaga? Blackmail? So, may nangyari nga. Nakanga na tanong nito. Oo, pero gumamit ako ng proteksyon, saad ni Richie. Agad naman itinias ng babae ang kamay na nagsasabi na huminto na sa pagsasalita. Agad kinuha ng babae ang mga damit at pinagsiksikan na inilagay sa bag at akmang bubuksan niya ang pinto. Ay naunahan na siya ng lalaki na hawakan ng doorknob para hindi mabuksan. Please, Han, pag-usapan natin to. Pagkumbinsi niya pa. Bigyan mo muna ako ng time, saka na tayo mag-usap. Mahina pero madiing pagkakasabi nito. Kaya hinayaan na lang ni Richie lumabas ang asawa. Napasuntok na lang siya sa pader dahil sa galit. Maya-maya pa ay may tumawag sa kanya. Hello? Who's this? Diretsang tanong niya. Sir, ang asawa niyo po ay naaksidente. Gulat niya at agad kinuha ang pangalan ng ospital. Pagkalabas niya, siya rin ang paglabas ng pinsan niya. Kasama nito ang asawa. Saan ka pupunta, bro? Tanong ng pinsan. Si Roxanne. Nasa hospital. Namamao sa sagot niya. Oh my gosh! Gulat na sabi ng asawa nito. Magkakasabay sila pumasok sa loob ng ospital at tinanong kung nasaan ang pasyente at ang sabi ay nasa ER pa ito. Kaya lahat sila ay naghihintay sa labas ng ER. Ano ba kasi ang nangyari, bro? Tanong ng pinsan. Dahil hindi na ito makatimpi na pagtanong. Nakita niya yung sex video namin ni Eileen. Mahina niyang sagot. Napasinghap naman ang pinsan at nang biglang dumating ang asawa nito na nag-aalala na rin. Saan ka galing, love? Tanong nito sa asawa. May isang babae na nakabangga si Roxanne. Walang alinlangan na sagot ng babae. Napatayo naman ang lalaki Nagulat na akmang magsasalita ay biglang bumukas ang ER
at iniluwa nito ang doktor. Kamusta dok? Agaran niyang tanong. Masyadong malakas ang pagkakauntog niya at kaya sasabihin ko na ito na makokomatos siya, sambit ng doktor. Napasinghap naman ang tatlo, lalo na ang asawa at napahilamos ng muka. Hanggang kailan siya makokomatos, dok? Paos na tanong niya sa doktor. Di ko po masabi sir, pero hindi naman ito aabot ng year. Siguro months lang, wika ng doktor. Sige po, may iwan ko po muna kayo. Paalam ng doktor at umalis na. Ano nang gagawin natin? Tanong ng pinsan na may pag-aalala. Ayaw sabihin ni Richie sa mga magulang ni Roxanne ang nangyari na insidente lang dahil sigurado magalit ito at baka paghiwalayin silang dalawa. Matagal-tagal niya hinintay na mapangasawa lang ang babaeng inaasam-asam, pero hindi niya akalain na siya rin ang magiging dahilan ng pagkakawala nito. Kamusta yung babae, love? Rinig niyang tanong ng pinsan sa asawa nito habang siya ay tahimik na nakatutok lang sa asawa na nakahiga at may kung anong nakalagay sa katawan. Hindi naman daw malakas ang pagkakatumba niya, kaya ayos lang siya. Rinig niyang sagot nito. Richie, anong balak mo ngayon? Tabi sa kanya ng pinsan. Hindi ko na alam pinsan. Diin niyang sambit. At hindi ko ito pwedeng sabihin dahil I'm sure pwede nila kami paglayuin. Dagdag niya pa. I know, tanging sagot ng pinsan. Bigla naman nakaisip ang pinsan, ngunit nag-aalangan siya na sabihin ito sa lalaki na baka hindi ito pumayag. Bakit kaya hindi natin pagayahin ang mukha ng asawa mo sa isang tao? Sabi ng pinsan na ikinaisip ng matagal ni Richie. Napatingin tuloy siya sa pinsan. Sino naman? Diretsahan niyang tanong. Bumuntong hininga muna ang pinsan bago siya ayayain at sumama. Nakita ni Richie ang isang babae na natutulog sa kama. Dito may konting gasgas ito at pansin niya na sunog ang mukha ng babae. Kaya medyo nakakatakot ang itsura nito. Pero maganda ang hubog ng katawan nito na pwedeng ikumpara sa asawa niya. Pero syempre mas gusto niya ang asawa niya. Ano, payag ka? At ako na rin ang bahala sa mga mag-opera sa kanya. Presinta nito. Huminga muna siya ng malalim bago tumango. Check her background. Utos niya dito sa pinsan. Tinapik siya nito sa balikat bago umalis para asikasuhin na. Bago umalis si Richie, ay bahagya pa niya sinulyapan ng babae na para bang kinakabisado niya ang figura nito. Kapag nagising ka, your life was changed. Huling sambit niya bago umalis sa kwarto na iyon. Natuloy ang pag-opera kay Ana makalipas ang ilang araw at oras. Ito na siya ngayon. Success, Mr. Richie. Balita ng doktor na nag-opera sa babae. So, kailan natanggalin ang bandage sa mukha niya? Tanong ni Richie sa doktor. Kapag nagising na po siya, sir. Sagot ng doktor. Tinanguan niya lamang at umalis na rin ito. Pinagmasdan niya ang babae na may white bandage sa buong mukha nito dahil sa pagpa-opera. Desidido na talaga siya na gawin ang bagay na ito kahit alam niya na mali. Alam niyang oras na magising ang dalaga at malaman ay magagalit ito pero wala siyang pakialam. Gagawin niya ang lahat para hindi siya hiwalayan ng asawa. Balak niya na rin dalhin sa USA ang katawan ng asawa para doon ituloy ang pagkomatos nito. Alam niya na rin ang background ng babae dahil nagpa-imbestiga siya. Ana. Nice name. Bulong niya dito. Biglang nag-ring ang cellphone niya. Kaya siya lumabas muna. Sir. Binayaran ko na po ang mga pulis at mga tagapagbalita na wag po ikalat ang pangyayaring ito. Saad ng isa sa mga inutusan niya. Mabuti naman dahil sa oras na may nakaalam niyan, hindi ko mapapatawad yon. Malamig na sambit niya. Yes sir, sambit ng utusan niya. Agad niya ito binaba at tumingin sa sliding door dito sa ospital. Lahat ng mga pulis at media na nakaalam na mga pangyayari ay pinatahimik niya dahil ayaw niya na makarating ito sa pamilya ng asawa niya. Nagising si Ana sa pagkakatulog na maramdaman niya konting sakit ng katawan. Idinilat niya ang mata
at bumungod sa kanyang puting kisame. Napabangon siya at pinagmasdan ang kabuuan ng lugar kung nasan siya ngayon. Habang pinagmamasdan niya ang kwarto, ay kanyang napagtanto na nasa hospital pala siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pilit niya inaalala ang nangyari. Napangulat siya na maalala na ang buong insidente na nangyari ng gabing iyon. Bumangon siya ngunit siya'y napaupo ulit dahil may konting kirot ang ulo niya. Kinapa niya ang kanyang muka na maramdaman na parang may kabalot sa mukha niya. Isang makapal na tela habang kinakapa ito. Naghanap siya ng salamin sa kwarto, pero wala man lang siya makita kahit isa. Buti at nagising na po kayo, ma'am. Napatingin siya sa pinto na inuluwa nito ang isang nurse na may dalang injection. Bigla tuloy siya na patras dahil sa takot niya sa injection. Pwede ko ba malaman na kung sino nagdala sa akin dito at bakit meron ako nito sa muka? Tanong niya sa nurse. Itinurok ng nurse ang injection sa isang maliit na bote bago siya tingnan at ngitian. Si Mr. Richie po ang nagdala sa inyo dito, ma'am, at tungkol po dyan sa nakabalot sa mukha nyo dahil po ay inoperahan kayo. Sagot nito at lumapit sa kanya kaya napatras siya. Oops, ma'am, huwag po kayong matakot. Ituturo ko lang po ito para mawala ng hilo nyo. Iting sambit nito kaya wala siyang nagawa kundi ipaubaya na lang sa nurse. Napapikit na lang siya habang dinadamdam ang konting kirot ng pagpasok ng injection sa braso niya. Okay na po, ma'am, at dito lang po kayo dahil natawagin ko muna si Mr. Richie at si Doc. Paalala nito. Tumango na lang siya at umalis na ito. Nagpakawala ng malalim ng hininga si Ana. Bigla niya naisip ang kanyang ina. Baka ito ay nag-aalala sa kanya. Pero sa tingin niya ay hindi. Iyak na sana siya nang biglang bumukas ang pinto. Nakita niya ang isang doktor at ang nurse kanina. At ang huli ay walang iba kundi si Mr. Richie. Napatulala siya nang makita ang lalaki na tanging sa TV at magazine niya lang nakikita. Inaamin niya na gwapo at malakas ang apil nito. Buti at gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ng doktor sa kanya habang nasa pinto lamang si Richie na pinagmamasdan lamang siya. Okay lang po, Dok. Magalang yung sagot. Sige, ngayon ay gagawin na namin ang proseso, okay? Saad ng doktor na pagkakasabi sa kanya. Anong proseso po? Sabi ni Ana. Sa ngayon, wala ako sa posisyon para ipaliwanag ang proseso na ito at tanging si Mr. Richie lang ang makakasagot niyan. Sagot nito sabay tingin sa lalaki na nakasandal lamang sa pinto. Biglang nagtama ang mga mata nila. Bumilis ang tibok ng puso niya kaya siya na rin mismo ang unang umiwas. Sinimula ng proseso na sinasabi ng doktor at iyon ay ang tanggalin ng tela sa mukha niya. Sa una ay may hapdi siyang nararamdaman habang iniikot-ikot ang tela sa mukha niya. Masyado kasi nakakapit ang tela. Nakapikit lamang siya at habang dinadamdam ang pag-alis ng tela. Tiningnan lang ni Richie ang dalagita na nakapikit. Nang maitanggal ang tela, ay napagmasdan niya ang muka at mangha at kirot sa dibdib ang nararamdaman niya. Dahil parang nakikita niya ang mukha ni Roxanne sa dalagita pero mas maamo ang ngayon. What do you think, Mr. Richie? Tanong ng doktor kay Richie. Amaze. May kasamang palakpak. Tanging sagot niya. Iwan niyo muna kami. Utos niya agad naman na umalis ang dalawa. Ngayon ay tanging silang dalawa na lang ang nasa loob ng kwarto. Dahan-dahan na iminulat ang mata ni Ana at bumungod sa kanya si Richie. Napatras siya nang bigla dahil sa gulat. Pansin niya na titig ito sa kanya. May kinuha si Richie sa isang table at isang bilog ng salamin ang ibinigay sa kanya. Kinuha niya ito at dahan-dahan niyang itinapat sa kanyang muka ang salamin. Nanlaki ang mga mata niya nang makita na hindi muka niya bagkus kay Roxanne. Ito ang babaeng modelo. Bakit ganito ang mukha ko? Sabi niya at tinignan ang lalaki. Pinaopera ko. Malamig na sagot nito. Pero bakit? Tanong niya. Dahil kailangan mong panggap na ikaw si Roxanne. Iit nito. Umiling siya. Hindi. Ayoko. Iling na sagot niya at ibinaba ang salamin. Tiningnan siya ni Richie
ng madiin na parang abot hanggang kalamnan niya. You need to do this. Gusto mo bang mawalang kapatid mo na may halong banta? Nanlaki mata niya. Tinignan ang lalaki. Anong sabi mo? Anong ginawa mo sa kanya? May galit na tanong niya. Ako wala. Pero ikaw meron. Giit ni Richie. Wala akong ginawa. Napapikit siya dahil sa halong nararamdaman niya. Nung gabing umalis ka sa inyo, ay hinabol ka niya. Pero sa kasamang palad, nasagasaan siya ng motor. Kaya kailangan na operahan ng braso ng kapatid mo. Kwento nito. Bigla namang nanghina si Ana dahil sa nalaman. Hindi niya akalain na magagawa ito ni Archie. Kung alam niya lang ay hindi na siya umalis pa. Napaaluha na lamang siya. Inoperahan na ba siya? Nakayakong tanong niya. Sana. Pabitin ang sagot ni Richie. Anong sana? Mainis na tanong ni Ana. Kung papayag ka sa kontrata natin. May ngisi na sambit nito. Simple lang ang kontrata. Magpanggap ka lang na asawa ko. At ako nang bahala sa operasyon na magaganap. Sagot ko na rin ang pangangailangan ng pamilya mo. Lalo ng pag-aaral ng kapatid mo. Paliwanag ni Richie dito. Asawa? Bakit? Nasaan ang totoong Roxanne? Sabi nito. Nakita ni Ana ang lungkot na lumitaw sa itsura ng lalaki. Pasensya ka na. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Kaya please, pumayag ka sa kontrata natin. Pagmamakaawa nito, napalunok na lang si Ana. Hindi niya akalain na isang bilyonarong si Richie Monteverde ay nagmamakaawa sa kanya. Bumasok sa isip niya ang kapatid at pamilya niya. Kung ito lang ang paraan upang gumana ang buhay nila, gagawin niya. Sige, payag ako sa kontrata natin. Matatag na sagot niya na para bang desidido na talaga siya. Kita niya sa mukha ng lalaki ang pag-aliwalas, hindi tulad kanina na malungkot lang. Sana po ay nagustuhan nyo ang chapter 2 ng ating kwento. Naway subaybayan nyo pa rin ang susunod na chapter. Sa mga gusto magpa-shoutout para sa susunod na video, huwag niyo po kalimutan mag-comment, mag-like at mag-share ng ating video. Maraming salamat po at God bless sa ating lahat.